kamote, no? Ano po yung mga usually na problem dun sa ng mga farmers and yung mga babae sa mga kababaihan natin sa mga urban poor areas na ano yung mga problema na sinasanggunin? Sobrang dami. Pagkababaihan, parating karahasan. Actually, yung pinakamarami sa amin, domestic violence. And yung domestic violence, yung una naming approach doon, iba. Yung una naming approach, parang paralegal education din. Nagtatrain kami ng paralegals. In fact, naka-institutionalize na kami sa barangay. Meron kami barangay councils of women. Para kahit walang abogado, kayang parang tulungan yung mga nagiging biktima ng karahasan. Kaya lang, nung tumatagal na, nag-aabogado na ako sa napakarami sa kanila, nakita ko na hindi sila nagkakaroon ng resolve na i-fight yung abuse dahil hindi sila economically empowered. So, iniba namin yung kampanya, yung naging core na ng kampanya namin, economic empowerment ng kababaihan. Sa paniniwala na yung babae, mas mataas yung tingin niya sa sarili niya, kung kahit papaano meron siyang hanap buhay. Mataas yung tingin niya sa sarili niya kung kahit papaano nakakatulong siya sa pamilya, instead of being totally dependent on the husband. Lalo na pag yung husband yung perpetrator ng abuse. So, yung sa amin, nung naging core na yun ng kampanya, binigyan namin ng maraming diin na talaga yung pagbigay ng pagkakataon sa mga kababaihan magkaroon ng trabaho. Yung mga nag-oopisina, yung kampanya namin, magkaroon ng child minding center sa mga opisina para hindi kinakailangan na mamili yung babae kung magsistay ba siya sa bahay para mag-alaga ng mga bata o magtrabaho. Yung mga ayaw naman umalis sa bahay dahil nag-aalaga ng mga bata, nilink namin sa market, binigyan access to capital. Pag sinabing nilink sa market, sinisiguro namin na yung tinatrain sa kanilang skills papunta sa isang merkado na yung gagawin nilang produkto may bibili. Naging very successful kami doon at ngayon yun yung ginagawa namin. Inumpisahan namin yung sa Naga, pero ngayon naging congresswoman ako, kinalap na namin sa aming distrito. Yung mga magsasaka naman, ang laki ng problema ng mga maliliit. Kasi yung mga maliliit, ito yung walang sariling lupa, ito yung mga nakikitanim lamang sa iba, at nagagamit nilang yung lupa pag hindi lang kailangan na may-ari. Sila din yung walang access to capital kasi walang gusto magpahiram sa kanila dahil wala naman silang collateral. Sila yung kumakapit sa patalim. Kasi yung mga nagpapautang na walang collateral, eto yung mga 5-6. Wala din silang access sa programa ng gobyerno. Kasi halimbawa, yung Department of Agriculture, yung tinutulungan yun, yung mga organized farmers. Pero itong napakaliliit na farmers, hindi talaga sila organized. So gumawa kami ng isang food security program na nilink namin yung mga farmers sa feeding programs ng gobyerno. Parang feeding programs ng gobyerno, binibili na sa small farmers at yung small farmers binubugbog namin sa support services. Pag sinabing support services, hindi lang ito yung equipment, hindi lang gamit, pero pati access to capital, crop insurance, etc. Ano naman to? So far very successful at gusto nating i-replicate ito sa buong Pilipinas. Paano po yung financial na aspeto nun para matulungan yung mga kababaihan, walang mga tao? Yung mga kababaihan kasi meron tayong Magna Carta for Women. Isa itong batas na matagal na. Nakalagay doon sa batas 5% ng buong budget ng gobyerno dapat napupunta sa gender and development programs. Pag nag-scan tayo kung saan nila ito ginagamit ito sa kung ano-ano na bagay, pambili ng t-shirt, etc. Napakalaking bagay ito. We're talking of billions of pesos. So sa amin, sa Naga, nagpasa kami ng isa pang ordinansa. Yung ordinansa namin, in-increase namin, hindi lang 5%, pero 10% na yung mapupunta sa mga kababaihan. Tapos nagkaroon kami ng parang memorandum of agreement na at least 70% nung 10% na yon gagawing kapital ng mga kababaihan na walang kapital. Eto, hindi sila magbabayad ng interest rates kasi galing ito sa Gender and Development Fund. Napaka-effective ito. At ito yung kampanya natin. Nung nasa Kongreso ako, nag-privilege speech ako tungkol dito na yung aayusin sana yung paggamit ng Gender and Development Fund. Kasi ano naman to, legally mandated. Hindi lang siya nagagamit ng maayos. Yung sa magsasaka naman, parang ginawa mo yung link, yung DSWD, siya yung nag-in-charge ng feeding programs natin. Pero yung feeding programs ng DSWD, binibili niya yung produce sa mga established ng mga
mga farmers. So ngayon, meron tayong kasunduan na 30% nung gagastusin ng DSWD, bibilhin niya ito sa small farmers. So, umiikot. Umiikot ito, parang ang pera galing din sa gobyerno in a sense, pero hindi libre. Hindi libre dahil kailangan mong bayaran. Pero kahit kailangan mong bayaran, magaan yung terms kasi hindi ka kakapit sa 5-6, ang kausap mo gobyerno. Ano to? Nagsisimulang maliit pero pag naka-take off na napakalaking bagay. Halimbawa, yung average income ng mga farmers, nakabuo kami ng 13 farmer group sa amin. Ang average income nila nung bago namin sila inorganize, 1,800 a month lang, ganun siya kaliit. Bumubuhay siya na napakaraming anak. Pero ngayon, nasa mga 7,000 na yung average monthly income. Kulang pa yon. Pero as I've said, dahil naka-take off na, nakapacitate na sila. Marami na silang kaalaman, meron na silang access sa serbisyo ng gobyerno, naka-develop na sila ng networks, marami na silang contacts, malaking bagay. Sir, di ba parang very interesting kung paano sila nagkakilala Oo. ni Sir John? Oo, yun. Pagka-graduate niyo raw ng 1986, you applied for a job Oo. sa office ko ni Secretary. Oo, hindi pa,